Magandang araw sa inyong lahat. Ito ay isang napakagandang pagkakataon na magkakasama tayo dito sa ating online na komunidad. Ako ay labis na nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na video na ito. Kung kayo ay bago dito, malugod ko kayong inaanyayahan na mag-subscribe at sumali sa ating pamilya sapagkat dito, sama-sama tayong nag-aral at lumalago sa ating pananampalataya. Sa ating pag-uusap ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang tema na tiyak na makakatulong sa ating mga buhay, ang panalangin para sa solusyon sa mga imposible na dahilan sa 48 oras. Sa ating mga buhay, hindi may iwasan na makatagpo tayo ng mga sitwasyon na tila imposibleng malutas. Minsan, may mga problemang dumarating na sa tingin natin ay wala ng solusyon. Pero bilang mga mananampalataya, alam natin na sa Diyos, walang imposibleng sitwasyon. Sa mga susunod na minuto, tayo ay magtutulungan sa pagdarasal at pagninilay-nilay sa mga bagay na ito. Ipinapaabot ko sa inyo ang isang napakahalagang mensahe. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihang magdala ng pagbabago. Hindi lamang sa ating mga sitwasyon, kundi pati na rin sa ating mga puso. Kaya kung kayo ay may mga dalampasanin o mga problemang tila mahirap lutasin, huwag kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga mensahe sa comment section. Sabay-sabay tayong manalangin at suportahan ang isa't isa. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang salita, ito ay isang aksyon. Sa ating pagdarasal, ipinapakita natin ang ating tiwala sa Diyos na Siya ang may hawak ng lahat ng bagay. Sa ating mga kamay ay may kapangyarihan, ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa ating Diyos. Sa mga sandaling ito, nais kong hikayatin kayo magpakatatag at maniwala na ang Diyos ay nandiyan para sa atin, handang makinig sa ating mga panalangin at tumulong sa ating mga sulirani. Sa ating pagninilay, isaisip natin ang mga bagay na tila imposibleng mangyari sa ating buhay. Maaaring ito ay tungkol sa kalusugan, relasyon, pinansyal na mga problema, o kahit mga pangarap na tila malayo na sa ating mga kamay. Ipinapaabot ko sa inyo na sa loob ng 48 oras, may mga himalang maaaring mangyari kung tayo ay mananampalataya at mananalangin ng taimtim at taos-puso. Huwag nating kalimutan na ang ating mga panalangin ay hindi lamang para sa ating sarili. Isama na rin natin sa ating mga dalangin ang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at maging ang ating mga kapwa na maaaring nagdurusa sa mga katulad na sitwasyon. Ang pagkakaroon ng pagkakaisa sa panalangin ay isa sa mga pinakamakapangyarihang armas na mayroon tayo bilang mga Kristiyan. Kaya't habang tayo ay nag-uusap ngayon, nais kong anyayahan kayong maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ang mga bagay na nais ninyong ipagdasa. Ano ang mga imposibleng sitwasyon na nais ninyong ipagkatiwala sa Diyos? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Ang inyong mga kwento at karanasan ay maaaring maging inspirasyon sa iba at makakatulong sa ating lahat na lumago sa pananampalataya. Sa mga susunod na bahagi ng video na ito, tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na sama-samang manalangin. Magdala tayo ng puso na handang makinig, maniwala, at tumanggap ng mga pagbabago sa ating buhay. Huwag kalimutang isubscribe sa ating channel para sa mga susunod pang mga mensahe at panalangin na makakatulong sa atin sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Maraming salamat sa inyong pagdalo at pagkakaroon ng bukas na puso sa ating talakaya. Naway maging gabay ang ating pag-uusap na ito sa ating mga buhay. Huwag kalimutang lumingon sa Diyos sapagkat Siya ang ating tunay na pag-asa. Tayo na't magsimula. Sa awit 40, 1:3, makikita natin ang isang malalim na mensahe tungkol sa pagtitiwala at paghihintay sa Diyos, lalo na sa mga panahon ng pagsubok at kahirapan. Ang salmista ay nagbigay din sa kanyang karanasan ng pagdulog sa Diyos sa gitna ng kanyang mga pagsubok. Sa kanyang mga salita, ako'y naghintay sa Panginoon na nagpapakita ng kanyang matibay na pananampalataya.
Sa ating buhay, may mga pagkakataon na tila ang mga sitwasyon ay hindi na natin kayang harapin. Ang mga problema ay dumarating na para bang walang katapusan, at ang mga solusyon ay tila napakalay. Gayunpaman, ang awit 40 ay nagtuturo sa atin na sa panahon ng ating pagdurusa, dapat tayong maghintay at umasa sa Diyos, sapagkat Siya ay laging nandiyan upang makinig at kumilo. Madalas tayong nagiging impatient sa ating mga panalangin. Nais natin nangagarang solusyon, lalo na kung tayo ay nasa gitna ng matinding pagsubok. Ngunit sa talatang ito, ipinapakita sa atin na may tamang panahon ang Diyos para sa lahat ng bagay. Marahil, ang hinihintay na solusyon ay hindi pa dumarating, ngunit sa paghintay, tayo ay inihahanda ng Diyos sa kanyang mga plan. Ang paghihintay ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang patunay ng ating pananampalataya. Ang Diyos ay hindi nakukulang, Siya ay kumikilos sa kanyang sariling paraan at ora. Ang pagbibigay ng bagong awit at pag-asa sa ating mga puso ay isang napakalaking biyaya na nagmumula sa Kanya, na nagtuturo sa atin na ang ating mga pagsubok ay hindi nangyayari ng walang dahilan. Mahalaga ring bigyang diin ang tema ng panalangin sa awit 70, isatandang bawas 5. Dito, makikita natin ang isang malalim na pagnanais para sa tulong at pagliligtas. Ang salmista ay humihingi ng agarang tulong sa Diyos, at ito ay isang magandang halimbawa ng ating dapat na asal kapag tayo ay nahaharap sa mga hamon. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual kundi isang aktibong pagdulog sa Diyos, na puno ng tiwala na Siya ay makikinig at kikilo. Ang ating mga panalangin ay dapat na punuin ng pananampalataya na ang Diyos ay may kakayahang magbigay ng solusyon sa ating mga problema, kahit gaano pa man ito kahirap o tila imposibleng mangyari. Ang pagkilala sa ating pangangailangan para sa Diyos ay isang mahalagang hakbang sa pagtanggap ng Kanyang tulong. Sa mga pagkakataong tayo ay nag-iisa at tila walang pag-asa, ang ating panalangin ay nagiging daan upang makuha ang ating mga kalooban at ituon ang ating mga mata sa Diyos. Ang Kanyang pagtugon sa Kanyang tamang panahon ay nagdadala ng liwanag sa ating mga madidilim na sandal. Sa ating mga panalangin, maaari tayong umiyak at humingi ng tulong, at ang Diyos ay naroroon upang tugunan ang ating mga pangangailangan. Tulad ng sinabi sa Mateo 11:26, sa mga tao ito ay imposible, ngunit sa Diyos ang lahat ng bagay ay posible. Ang talatang ito ay nagbibigay din sa kapangyarihan ng Diyos na lampasan ang ating mga limitasyon. Sa kabila ng ating mga pagsubok, dapat tayong magtiwala na ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng mga bagay na hindi natin kayang maisip. Sa mga pagkakataong ang mga sitwasyon ay tila wala ng pag-asa, ang ating pananampalataya sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy na lumaban. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng mga posibilidad, kundi Siya rin ang Diyos na nagdadala ng mga solusyon sa ating mga problema. Sa kabuuan, ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng panalangin, pagtitiwala at paghihintay sa Diyos. Sa mga panahon ng pagsubok, dapat tayong lumapit sa Kanya na may pusong puno ng pananampalataya. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang mga salita, ito ay isang pakikipag-ugnayan sa Kanya na puno ng pag-asa at tiwala sa Kanyang kapangyarihan. Ang Diyos ay hindi natutulog, Siya ay kumikilos sa ating mga buhay. Naghihintay lamang na tayo ay lumapit at humingi ng Kanyang tulong. Sa huli, ang ating mga imposibleng sitwasyon ay nagiging pagkakataon para sa Diyos na ipakita ang Kanyang kadakilaan at pagmamahal. Sa ating pagtitiwala sa Kanya, natutunan natin na ang lahat ng bagay ay possible sa Kanya, at ang ating pag-asa ay nagiging tunay na katuwang sa ating paglalakbay. Sa ating pagninilay sa teman, panalangin para sa solusyon sa mga imposible na dahilan sa 48 oras, mahalagang isaalang-alang ang mga mensahe ng mga salmo na nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa ating mga puso. Ang awit 70,
1:5 sa partikular ay naglalarawan ng isang salmista na nasa gitna ng matinding pagsubok at nangangailangan ng agarang tulong mula sa Diyo. Sa mga talatang ito, makikita natin ang pagnanais ng salmista na makamit ang tulong at pagliligtas mula sa kanyang mga kaaway at sa mga sitwasyong nagiging sanhi ng kanyang pagdurusa. Ang ating mga panalangin ay kadalasang naglalaman ng mga pakiusap para sa mabilis na tugon mula sa Diyo. Sa mga oras ng krisis, tayo ay nagiging mas mapagpakumbaba at mas handang tumawag sa Kanya. Ang awit 70 ay nagsisilbing paalala na ang ating mga panalangin ay hindi nawawala ng halaga. Ang Diyos ay nakikinig at Siya ay kumikilos ayon sa Kanyang panahon. Ang ating pagkilala sa ating pangangailangan ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagtanggap ng Kanyang tulong. Ang mga salitang magsideting nawa ang mga naghusik sa aking buhay ay nagpapakita ng ating hangarin na ang mga hadlang na ito ay mawala at sa likod nito, ang ating pananampalataya sa Diyos na Siyang ating tagapaglikta. Minsan, ang mga imposibleng sitwasyon ay tila nagiging masyadong mabigat. May mga pagkakataon na nadaraman natin ang kawalang kapangyarihan at ang takot sa hinahara. Ngunit sa mga sandaling ito, ang awit 70 ay nagtuturo sa atin na hindi tayo nag-iisa. Tayo ay hinihimok na humingi ng tulong at sa bawat panalangin, tayo ay nagiging mas malapit sa Diyo. Ang ating mga pagtawag sa Kanya ay nagiging daan upang makilala natin ang Kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Sa bawat ulit ng ating pakiusap, tayo ay nagiging mas matatag sa ating pananampalataya. Dito rin makikita ang kahalagahan ng pagkakaroon ng komunidad na nagdarasal. Ang pagkakaroon ng kapatiran na sama-samang nananalangin ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Sa mga panahong tayo ay nawawalan ng lakas, ang mga tao sa paligid natin ang nagbibigay ng suporta at nagiging daluyan ng biyaya ng Diyos. Ang pagsisikhay ng tulong mula sa ibang tao ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang pagpapakita ng ating pagkakaisa bilang katawan ni Kristo. Ang mga panalangin ng ating mga kapatid ay nagiging kasangkapan ng Diyos upang maipakita ang Kanyang mga himala sa ating mga buhay. Isang mahalagang bahagi ng ating panalangin ay ang pagtitiwala na ang Diyos ay makakagawa ng mga bagay na tila imposible. Sa Mateo 11:26, sinasabi ni Jesus na ang mga bagay na imposible sa tao ay possible sa Diyos. Ang mensaheng ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na hindi tayo nabubuhay sa isang mundo ng mga hanggana. Ang ating pananampalataya ay nagbubukas ng daan sa mga posibilidad na hindi natin kayang isipin. Kapag tayo ay nananalangin, tayo ay kumikilos sa ilalim ng mga pangako ng Diyos na Siya ay makapangyarihan at Siya ay laging nariyan para sa ating. Mahalagang malaman na ang ating mga panalangin ay hindi palaging nasasagot sa paraang ating inasahan. Minsan, ang tugon ng Diyos ay hindi agad-agad at dito tayo ay sinasabing maghintay. Sa awit 40, 1:3, ang salmista ay naghintay sa Panginoon. Ang paghihintay ay hindi isang palatandaan ng kawalang gana kundi isang pagkakataon upang patatagin ang ating pananampalataya at pagtitiwala. Sa ating paghihintay, natututo tayong makinig sa Diyos at maunawaan ang Kanyang mga plano para sa ating. Ang mga imposibleng sitwasyon ay bahagi ng ating paglalakbay sa buhay. Ang mga ito ay nagiging mga pagkakataon upang makita natin ang katapatan ng Diyos at ang Kanyang kakayahan na makagawa ng mga himala. Sa ating mga panalangin, naway maging bukas ang ating puso sa mga posibleng solusyon na maaring dumating. Ang mga sagot ay maaaring hindi laging ayon sa ating inasahan, ngunit ang Kanyang mga plano ay palaging mas mataas at mas mabuti kaysa sa ating. Sa pagdarasal natin sa mga imposibleng sitwasyon, tayo ay hindi lamang nag-asam ng solusyon, kundi nagiging bahagi na mas malawak na kwento ng Kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Patuloy tayong manalangin, umaasa at nagtitiwala na sa kabila ng lahat,
Ang Diyos ay nagbibigay ng mga solusyon sa ating mga pinagdarana. Sa Kanya, ang lahat ay posible. Sa ating buhay, madalas tayong nahaharap sa mga sitwasyong tila imposibleng malampasan. Ang mga pagsubok na ito ay nagiging dahilan ng ating pag-aalala at takot. Ngunit sa kabila ng mga hamon, mayroong isang pangako na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang ating Diyos ay may kapangyarihang lumutas sa mga bagay na sa ating pananaw ay hindi posible. Sa Mateo 11:26, sinasabi ni Jesus, sa tao ang mga bagay na ito ay imposible, ngunit sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay posible. Ang talatang ito ay isang paalala na sa ating mga limitasyon, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kailanman nakukulang. Minsan, sa gitna ng ating mga pagsubok, nakakalimutan natin ang tunay na katotohanan na ang Diyos ay may kakayahang magbigay ng solusyon sa ating mga problema. Ang ating mga panalangin ay hindi nawawalan ng halaga. Sa katunayan, ang panalangin ay isa sa mga pinakamakapangyarihang armas na mayroon tayo. Sa awit 70, 1:5, makikita natin ang panawagan ng salmista para sa garang tulong ng Diyos. Ang kanyang panalangin ay puno ng pag-asa at ito ay isang magandang halimbawa ng pananampalataya sa Diyos sa oras ng pangangailangan. Ang ating pagkilala sa ating pangangailangan para sa Kanya ay isang hakbang patungo sa pagtanggap ng Kanyang tulong at solusyon sa ating mga suliranin. Sa mga pagkakataong tila napapaligiran tayo ng mga hadlang at pagsubok, mahalaga ang paghihintay at pagtitiwala sa Diyos, gaya ng nakasad sa awit 40, 1:3. Ang salmista ay naghintay sa Panginoon at siya ay sumagot sa kanyang panalangin. Ang pagbibigay ng bagong awit at pag-asa ay isang simbolo ng pagbabagong dulot ng Diyos sa ating mga buhay. Sa ating paghihintay, natututo tayong maging matatag at magkaroon ng tiwala sa kanyang mga plan. Ang ating pananampalataya ay sinusubok hindi lamang sa mga magagandang pagkakataon, kundi lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Sa ating paglalakbay, hindi natin maiiwasan ang mga pagkakataong naguguluhan tayo at tila nawawalan ng pag-asa. Ngunit dapat nating alalahanin na ang Diyos ay laging nandiyan, handang makinig at kumilo. Ang mga imposibleng sitwasyon na ating kinahaharap ay nagiging pagkakataon upang patunayan ang kanyang katapatan at kapangyarihan. Ang ating mga panalangin, kahit gaano ito kalit o kalaki, ay may halaga sa Kanya. Sa Kanya, ang lahat ng bagay ay nagiging posible. Ang pag-asa na dulot ng ating pananampalataya ay hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para rin sa mga tao sa ating paligid. Sa pamamagitan ng ating panalangin at pagtitiwala sa Diyos, maaari tayong maging inspirasyon sa iba. Ang ating mga kwento ng tagumpay mula sa mga imposibleng sitwasyon ay maaaring magbigay lakas at pag-asa sa ibang tao. Isang buhay na puno ng pananampalataya at tiwala sa Diyos ay nagsisilbing liwanag sa madilim na daan ng iba. Kaya't sa mga sandaling tayo ay nalulumbay o nawawalan ng pag-asa, alalahanin natin ang pangako ng Diyos. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nakukulang at ang kanyang pagmamahal ay hindi nagmamali. Ang ating mga panalangin ay may kakayahang baguhin ang ating mga sitwasyon at ang ating pananampalataya ay nagsisilbing susi upang buksan ang pintuan ng mga posibilidad. Sa pagtatapos ng ating pagninilay-nilay, naway patuloy tayong lumapit sa Diyos sa ating mga oras ng pangangailangan. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Samahan natin ang ating mga panalangin ng pagtitiwala sa kanyang mga plano, sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman nakukulang sa kanyang mga anak. Sa susunod na bahagi, tayo ay magkasamang manalangin, humihingi ng tulong at solusyon sa mga bagay na tila imposibleng mangyari. O Diyos na makapangyarihan, sa oras na ito, lumalapit kami sa iyo na may malalim na pananampalataya at pagtitiwala. Alam namin na ikaw ang Diyos na walang imposibilidad at sa bawat suliraning aming dinaranas, ikaw ang aming kanlungan at lakas.
Sa mga oras ng kaguluhan at pagkabalisa, ikaw ang aming liwanag na nagbibigay ng pag-asa sa madilim na landas. Sa aming pagdarasal, kami ay nag-alay ng aming mga puso at isipan sa iyong harapan. Umaasa na sa loob ng 48 oras, ang mga tila imposibleng sitwasyon ay magiging posible sa iyong ngalan. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga hamon na wala kaming kasagutan, tulungan mo kaming makahanap ng mga solusyon. Sa mga problemang tila walang katapusan, bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang mga paraan na hindi namin nakikita. Ang aming mga isipan ay puno ng mga katanungan, at kami ay naliligaw sa mga pagpipilya. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang katotohanan at bigyan kami ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok na ito. Huwag mo kaming pabayaan sa aming paglalakbay. Sa bawat hakbang na aming ginagawa, naway madaman namin ang iyong gabay sa aming mga desisyon. O Panginoon, sa mga oras ng kagipitan, kami ay umaasa sa iyong mga pangak. Tinatanggap namin ang katotohanan na may mga bagay na hindi namin kayang kontrolin, ngunit kami ay naniniwala na sa iyo, lahat ay maaaring mangyari. Ang aming mga puso ay naglalaman ng takot at pangamba, ngunit sa iyong presensya, kami ay nagiging matata. Ipinagdarasal namin ang mga taong nahaharap sa matinding pagsubok. Ipinagdarasal namin ang mga may sakit, ang mga nawawalan ng pag-asa, ang mga nahihirapan sa kanilang mga pinagdaraanan. Ipinagkakalob namin ang kanilang mga pangangailangan sa iyo, na sa mga susunod na oras, sila ay makatagpo ng kagalingan at kapayapaan. Sa mga relasyon na nasisira, sa mga pamilya na nagkakahiwalay, kami ay humihiling ng iyong pagkilo. Ang mga salungatan at hindi pagkakaintindihan ay nagiging hadlang sa aming mga puso upang maranasan ang tunay na pagmamahal. Naway ang iyong pagmamahal ang maging tulay upang muling magkasama ang mga nawawalang bahagi ng aming mga buhay. Ipinagdarasal namin ang mga puso na nagdadalamnati na sana ay mapuno sila ng pag-asa at pagmamahal. Sa mga oras na kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng kapayapaan na hindi may paliwanag, at naway ang aming mga damdamin ay magbago sa pamamagitan ng iyong pagmamahal. Panginoon, kami rin ay nag-alay ng aming mga pangarap sa iyo. Sa mga pangarap na tila napakalayo at imposible, kami ay umaasa na ikaw ang magbibigay ng daan. Ipinagdarasal namin ang mga oportunidad na darating sa aming buhay. Naway maging matatag ang aming pananampalataya na sa tamang panahon, ang mga bagay na aming inaasam ay magiging realidad. Tinuturo mo sa amin na ang bawat pagsubok ay may dahilan at sa bawat pag-iyak may kasunod na saya. Sa aming mga paglalakbay, tulungan mo kaming makilala ang aming mga sarili at ang iyong mga layunin para sa amin. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, kami ay humihingi ng iyong liwanag. Ikaw ang aming gabay sa diling, at sa iyong mga salita, kami ay pinapalaka. Ipinagdarasal namin ang mga tao sa aming paligid na nangangailangan ng tulong at suporta. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal at biyaya sa iba. Sa mga simpleng paraan, naway makapagbigay kami ng kagalakan at pag-asa sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Ipinagdarasal namin ang mga komunidad na nahaharap sa mga hamon, na sana ay magkaroon sila ng pagkakaisa at lakas upang labanan ang anumang pagsubo. Ikaw, O Diyos, ang aming kanlungan. Sa iyong mga kamay, inilalagay namin ang aming mga pangarap, takot at pag-asa. Sa mga susunod na oras, naway makakita kami ng mga pagbabago at solusyon sa mga bagay na aming dinaanan. Tinatanggap namin ang iyong mga biyaya at naniniwala kami sa iyong walang hanggan na pagmamahal sa amin. Sa bawat paghinga, naway madama namin ang iyong presensya, at sa bawat hakbang, naway magpatuloy ang aming pagtitiwala sa iyo. O Diyos na makapangyarihan, sa mga sandaling ito, patuloy kaming humihingi ng iyong gabay at laka. Sa bawat pag-ikot ng mundo, kami ay nahaharap sa mga hamon at pagsubok na tila labis na mabigat para sa aming mga balika.
Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kami ay nagtataglay ng pag-asa na sa iyong mga kamay, ang aming mga pasanin ay magiging magaan. Ikaw ang aming tagapagligtas at sa iyo kami ay nagtitiwala. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng kaliwanagan. Hilingin namin na sa mga oras ng pag-aalinlangan, ang iyong mga salita ang maging liwanag na magagabay sa amin. Sa bawat desisyon na aming gagawin, naway ang iyong kalooban ang siyang mangyar. Ipinagdarasal namin ang mga leader ng aming mga komunidad, ang mga nasa posisyon ng kapangyarihan, na sana ay magampanan nila ang kanilang mga tungkulin na may integridad at malasakit sa kanilang mga nasasakupan. Naway ang kanilang mga desisyon ay magdulot ng kabutihan at kaunlaran para sa lahat. Sa mga oras ng kagipitan sa ekonomiya, kami ay umaasa sa iyong kabutihan. Ipinagdarasal namin ang mga pamilyang nahihirapan, ang mga nawawalan ng trabaho, at ang mga hindi makabili ng kanilang mga pangangailangan. Naway mahanap nila ang mga oportunidad at suporta mula sa kanilang mga kapwa, at sana'y magtagumpay sila sa kabila ng mga pagsubok. O Diyos, naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal sa mga nangangailangan at sa aming mga simpleng paraan. Makapagbigay kami ng tulong at pag-asa. Panginoon, sa mga relasyon na nagkakalamat, kami ay humihingi ng iyong pangunawa at pag-ibig. Sa mga hindi pagkakaintindihan, tulungan mo kaming maging mapagpesensya at maunaway. Naway ang aming mga puso ay mapuno ng iyong pagmamahal, na sa kabila ng mga pagkakaiba, kami ay patuloy na magtulong-tulong at magkaisa sa layuning magbigay ng pagmamahal sa isa't isa. Ipinagdarasal namin ang mga pamilyang nagkakahiwalay, mga magulang at anak na nag-aaway, at mga kaibigan na nagkakalay. Naway ang iyong presensya ang maging dahilan upang sila ay muling magkasama at muling magtagumpay sa kanilang mga relasyon. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan sa aming mga sakit, kami ay humihingi ng iyong kagalingan. Sa mga may karamdaman, lalo na ang mga nasa ospital at ang mga hindi makabangon, naway maramdaman nila ang iyong pag-ibig at pag-aaruga. Ipinagdarasal namin ang mga doktor at mga nurse na nagbibigay ng kanilang serbisyo, na sana ay bigyan mo sila ng lakas at karunungan upang makapagbigay ng tamang pangangalaga sa kanilang mga pasyente. Naway sa kanilang mga kamay, maganap ang iyong mga himala. Sa aming mga pangarap, O Diyos, kami ay patuloy na umaasa. Sa kabila ng mga hadlang at pagsubok, kami ay nag-aalay ng aming mga pangarap sa iyo. Naway bigyan mo kami ng lakas na ipaglaban ang aming mga midin at hindi mapatalo sa mga pagsubok na dumarating. Tinuturo mo sa amin na ang bawat pagsusumikap ay may kabayaran at sa bawat pagsubok ay may aral na natutunan. Sa mga oras na kami ay nadidismaya, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ang laban at huwag mawalan ng pag-asa. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nag-iisa at nalulumbay, ipaalala mo sa amin na kami ay hindi nag-iisa. Naway ang iyong pagmamahal at presensya ang magsilbing ilaw sa aming mga madidilim na sandal. Ipinagdarasal namin ang mga taong nag-iisa, mga naiwan, at ang mga may mabibigat na pasanin sa buhay. Naway makatagto sila ng mga kaibigan at kapamilya na handang makinig at umalalay sa kanila. Sa kanilang puso, naway magugat ang pag-asa na may mga tao pa ring nagmamalasaki. Sa huli, O Diyos, sa lahat ng aming mga panalangin, kami ay nagtitiwala sa iyong mga plano na mas mataas kaysa sa aming mga plan. Sa mga susunod na oras, naway makita namin ang mga pagbabago at solusyon sa mga bagay na aming dinarana. Tinatanggap namin ang iyong mga biyaya at naniniwala sa iyong walang hanggan na pagmamahal sa amin. Sa bawat paghinga, naway madama namin ang iyong presensya. At sa bawat hakbang, naway magpatuloy ang aming pagtitiwala sa iyo. Amen. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating devotional na ito. Sa mga nakaraang oras, tayo'y nagmini-mini at nagdasal para sa mga bagay na tila imposibleng makami. Ang ating mga puso ay puno ng pag-asa at pananampalataya na sa kabila ng mga pagsubok at hamon.
mayroong liwanag na nag-aantay sa ating. Naway ang mga salita at mga mensaheng ating narinig ay nagbigay sa inyo ng lakas at inspirasyon upang patuloy na lumakad sa landas ng pananampalataya. Habang tayo ay nagtatapos ng ating devotional, nais kong ipaalala sa inyo na ang ating Diyos ay hindi natutulog ni nangangalikik sa mga oras ng ating pangangailangan. Siya ay isang Diyos na laging handang makinig sa ating mga panalangin, kahit na ang mga ito ay tila napakahirap para sa ating isip. Sa Kanya, wala tayong dapat ikatakot sapagkat ang ating mga alalahanin at mga suliranin ay hindi hadlang sa Kanyang kapangyarihan. Puno siya ng pag-ibig at awa, at hindi niya tayo pababayaan sa ating mga pagsubok. Sa mga susunod na araw, dalhin natin ang ating mga panalangin at mga hinanakit sa Kanya. Isang bagay ang siguradong makakamit natin, ang Kanyang presensya. Sa mga sandaling tayo ay nadidismaya o naguguluhan, isipin natin ang Kanyang mga pangak. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng liwanag sa ating kadiliman at pag-asa sa ating mga pangarap. Kung may mga pagkakataon na napapaisip tayo kung paano natin malalampasan ang mga hadlang, alalahanin natin na ang Diyos ay may plano para sa atin na higit na maganda kaysa sa ating inaasahan. Nais ko ring hikayatin ang bawat isa na patuloy na manalangin, hindi lamang para sa ating mga personal na pangangailangan, kundi para rin sa ating mga kapwa. Sa oras ng ating mga pagsubok, mahalaga ang pagkakaisa at pagtutulungan. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang para sa sarili kundi para sa komunidad na ating kinabibilangan. At sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal para sa iba, nagiging daan tayo ng pagpapala sa kanilang mga buhay. Sa pagtatapos ng ating devotional, inanyayahan ko kayong magbigay ng inyong mga saloobin. Ano ang mga bagay na nakuha ninyo mula sa ating pagninilay-nilay ngayon? Ano ang mga hamon na nais ninyong ipagdasal? Iwanan ang inyong mga komento sa ibaba at sama-sama tayong magdasal at umalalay sa isa't isa. Ang inyong mga kwento at karanasan ay mahalaga at nais naming marinig ang mga ito. Sa pagtutulungan natin, nagiging mas malakas ang ating pananampalataya at mas matatag ang ating komunidad. Huwag kalimutan na i-like ang video na ito kung ito ay nakatulong sa inyo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mangyaring gawin ito upang patuloy tayong makapagbahagi ng mga mensahe ng pag-asa at inspirasyon. Ang bawat like at subscribe ay nagbibigay sa amin ng lakas upang ipagpatuloy ang aming misyon na may parating ang salita ng Diyos sa mas marami pang ta. Salamat sa inyong oras at sa pagsama sa ating panalangin. Naway patuloy tayong lumakad sa liwanag ng Kanyang pagmamahal at haba. Ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang at sa Kanya, walang bagay na hindi natin kayang lampasan. Mag-ingat kayong lahat at asahan ang mga himalang darating sa inyong buhay. Hanggang sa muli, naway pagpalain tayo ng ating Panginoon.